Good day mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? At ngayon pag-usapan na naman natin mga kaibigan itong mga negatibo sa pagtatanim ng niyog at posibleng mga ma-encounter nyo, maging problema nyo mga kaibigan sa pag-invest ng niyogan. So ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang dalawang bagay na nakikita ko sa nadiin pwede po tayong malulugi dito sa ini-expect natin na income sa pagtatanim ng niyog. So although mga kaibigan makikita natin na ngayon mas maganda ang merong niyugan ngayon dahil mataas yung presyo ng kopra, dahil umabot na ng almost 60 pesos per kilo. 60 pesos per kilo kung mayroon kang 1,000 kilo is mayroon kang 60,000. Kung mayroon kang 2,000 kilos mayroon kang 120,000. O diba? Malaki na yun mga kaibigan. Tapos every 3 months yun pwede kang mag-harvest, every 3 months. So minsan every 2 months pwede na din pag hindi ubusin lahat sa pagkupra, pag-harvest mga kaibigan. So ngayon may kita natin na nasisira yung mga pananim natin na niyugan. Yung pinipicture ko dati mga kaibigan sa old video natin sa YouTube channel na ito. Nasisira, bakit nga ba? Nasisira dahil sa lakas ng bagyo. At posible mga kaibigan, yung mga matataas na mga niyog ay posibleng matumba at saka maputol dahil sa lakas ng hangin. At yan po mga kaibigan yung makakasira sa ating target na potential income. At yung iba na hindi masisira, hindi mapuputol, magka-problema po pa rin tayo dahil mahuhulog yung mga bunga niya. Dahil sa lakas ng hangin at mayroong may impact pa din doon sa mga bunga niya. At darating ng siguro after 1 month after sa typhoon, mga hulog yung mga bunga niya at yung potential na ma-harvest mo mga kaibigan, yung mga bunga na nandun pa sa ilalim, at it takes 6 to 9 months bago yun maka-recover. 6 to 9 months mga kaibigan. So yan dito maapektuhan ang ating target income mga kaibigan, di ba? Pero dito sa akin experience ko na ngayon maraming nangahulog ng mga bunga kahit hindi pa siya matatanda, hindi pa siya ready for kopra. So yung tinatawag nila na for buko pa lang, sayang mga kaibigan, sayang. So yan yung nakikita ko na posibleng magka-problema po tayo, loss po ang ating investment dito sa pagtatanim ng niyog or bumili po tayo ng niyugan. Okay, so pangalawa mga kaibigan, yung una, yung mga calamity, landslide, bagyo. So yan, pangalawa mga kaibigan, yung pangalawa nakikita ko na hindi natin talaga yon maiwasan. Itong bagyo pwede pa yun maiwasan dahil kung yung area nyo, kung saan man kayo ngayon hindi laging dinadaanan ng bagyo, pwede tayong makaiwas. Pero ito hindi talaga tayo makaiwas. Itong pangalawang problema sa pagtatanim ng niyog mga kaibigan, itong presyo ng kopra. Ang presyo ng kopra minsan ay tumaas, minsan ay bababa. At malaking porsyento talaga na mag-stay na bababa itong presyo ng kopra mga kaibigan. So pag mababa ang presyo ng kopra, for example, papalagay natin 20 pesos per kilo. Nung una, nung si President Duterte mga kaibigan ay naging presidente, umabot ng 20 pesos per kilo yung kopra natin. So wala na. Dahil mayroon pa tayong babayaran na sa caretaker, mayroon babayaran sa pagkopra, sa mga labor, hanggang dumating doon sa market, dumating doon sa kalsada, din medyo malayo yung ibang tinaniman ng lubi, ng niyog. So wala na, loss talaga tayo dyan mga kaibigan, loss talaga tayo. Pero pag ngayon umaabot ng 60 pesos per kilo, wow, ang ganda. So malaki yung kinikita ng mga kaibigan ng mga magsasaka natin. So in this video, yun lang po yung nakikita natin na dalawang bagay na pwede po tayong malos dito sa pagtatanim ng niyog mga kaibigan. More power, at sana po in this video ay makakatulong sa inyo. Don't forget to subscribe our channel mga kaibigan. Shalom!